Ang Utah Jazz binalitang binitawan na itong si Jordan Clarkson. Almost a month since gumawa ako ng content, ngayon ko lang rin nasama sa video itong si Jordan Clarkson. Ang Utah Jazz sinubukang i-trade itong si Clarkson pero walang mga teams ang nagpapakita ng interest para nga dito kay Clarkson sa trade. Kaya nakikitang pwedeng ang second option ng Utah Jazz i-buyout na lang itong si Clarkson ngayon. At pwedeng maging unrestricted yan sa pagpasok ng trade deadline. Kung matutuloy ang buyout sa kanya, papasok rin siya bilang unrestricted free agent player. Nakikita na ang Jazz ay nakapokus ngayon sa mga batang guards. Una nilang trinade itong si Sexton para kay Nurkic ng Hornets. Isusunod nila itong si Clarkson. Talagang inuubos na yung mga veteran guard nila. Naumpisahan yung idea na yan since nang makuha nila sa draft itong si Ace Bailey, Walter Clayton Jr. na makokonek nila kila Keyonte George sa backcourt. Sa report kasi nakikita ng Utah Jazz na hindi na naibalik ng 6 month of the year na si Clarkson ang dating efficiency niya sa nakaraang 2 season. Nakalaro lang rin yan ng 37 games last season dahil sa injury niya sa paa. At nakapag-average lang yan ng 16.2 points, 3.7 assists at 3.2 rebounds per game. Pero mas bumaba ang efficiency mula sa 40.8% field at 36.2% sa 3-point. Nasa tail end na nga daw ng career itong si Clarkson at natural na bumabagal ang production at ayon sa Salt Lake Tribune, yung pagbaba ng performance, combination ng edad at recurrent injury, yung isa sa dahilan kung bakit nawawala na ng interest rin yung ibang mga teams na kuhain siya sa trade market. Malaking reduction sa kanyang market value at dahilan yan mismo kung bakit nakikitang mas nagiging viable ang buyout kaysa sa trade niya sa Jazz. Kaya kung iba-buyout siya ng Jazz, pwede siyang mag-realign sa mga teams na pwede niyang paglaruan next season kahit nasa minimum lang o mid-level na contract lang. Ang New York Knicks yung isa sa pinakamatunog na team na pwede niyang bagsakan sa susunod na season. Si LBJ kinuha ang player option niya na nagkakahalaga ng 52.6 million para sa susunod na season. Pero may mga cuts yan dahil sinabi mismo nitong si LBJ na mananatili lang siya sa Lakers kung mangyayari yung bagay na nire-request niya kay Rob Pelinka. Ito yung makapag-retool sila sa lineup pagdating sa defensive depth at makakuha ng isang top tier center sa lineup. Nag-option in siya pero ine-exercise pa yan at hindi siya nag-lock ng long-term contract sa Lakers, kaya nakikita ng mga analyst na ibig sabihin lang pwedeng bukas itong si LBJ sa mga possibility sa trade o ibang option kung hindi nga raw nito mamimit ang team direction niya para dito sa Lakers. Lalo na sa off-season na to, nakabantay panigurado itong si LBJ sa magiging movement nitong si Rob Pelinka kung paano niya masusolusyonan yung problema pagdating sa lineup ng Lakers at malilevel up ang roster para nga sa season na to. At ayon mismo kay Rich Paul, malinaw na ang intensyon ni Lolo Bro next season ay makakuha pa at least 1 championship title bago magretiro. At malabong makuha niya yan sa Lakers kung hindi makakapag-retool yung mga to sa lineup. Kaya possible nga raw na kung hindi maabot ngayon ng Lakers ang hinihingi ni Lolo Bro na level up sa lineup, nakikita na maghahanap yan ng teams na may realistic chance para magbigay sa kanya ng championship title. Si Finney Smith isang araw bago i-decline ang player option niya sa Lakers, sinundan agad ng report na pagpirma nito ng 4 years 53 million contract sa Houston Rockets. Halos isang araw lang rin mga pare ko yung naglabas ako ng video about naman sa taas ng interest ng Rockets dito kay DFS at nagkatotoo naman yan ngayon. Si Finney Smith nag-average ng 8.7 points while shooting 41.4% from 3-point range last season sa Lakers. Hindi na rin kasi binigay ng Lakers ang 50.4 million player option sa kanya dahil nga ang plano rin talaga nitong si DFS ay maghanap ng team na kaya siyang bigyan ng long-term stability dahil ang Lakers ay hindi kayang ibigay sa kanya yan dahil nga nagpapababa yung mga to ng salary cap nila. At kinuha nila ngayon itong si Jake LaRavia na 23-year-old 6'8" wingman na naglalaro sa Sacramento Kings at nakikitang mas better to kumpara nga dito kay DFS sa pagiging 3-and-D wing. Pumirma yan sa Lakers ng 2 years 12 million at nakikitang mas mababa ang halaga pero mas efficient to pagdating sa defensive depth ng Lakers. Mas bata at mas athletic na wing kumpara kay Dorian Finney-Smith, kaya good movement nga raw ang Lakers sa ginawa nilang bitawan si DFS at makuha naman itong batang wing na si Jake LaRavia na mas bata at mas mababa ang halaga ngayon sa market.